Wala na ang mga leader nila, pati ang sumunod na grupo at halos lahat ng kasunod. Ngayon, wala nang nais maging leader doon. Dumadaan kami sa pagsubok. Gusto naming makipag-usap, pero wala kaming makausap ngayon. At alam mo, gusto naman talaga namin. Gusto kong simulan sa pagsasabing napakaganda ng takbo natin sa Iran. Ganito ang pagkakaiba. 2 linggo noon, pareho kaming may hukbong dagat. Ngayon, wala na silang hukbong dagat. Nasa ilalim ng dagat ang lahat. Sa loob ng 2 araw, 58 barko ang pinalubog at tayo ang may pinakamalakas na hukbong dagat sa mundo. Walang kapantay, maganda ang takbo natin. Hindi natin pahihintulutan ang mga sandatang nuklear. Kung mayroon sila, gagamitin nila ito. Hindi natin hahayaang mangyari iyon. Matagal na dapat ginawa ito ng ibang presidente. Isang karangalan na narito ko, nakakatuwa ito. Ito ang mga magagaling na atleta, coach, manager, mabubuting tao, at isang mahusay na superintendent sa likod ko. Kumusta po, Gino? Tanging ang pinakamagagaling lang ang inilalagay namin bilang mga superintendent ng mga paaralang ito. Dahil ayaw naming may isang tao na hindi nila inaangaan, pinipili namin ang pinakamagagaling. Sila ay kamanga-manga. Sa ikalawang sunod na taon, isang karangalan na magbigay ng tropeo ng punong komandante para sa hukbong dagat. Kuponan ng putbol ng mga midshipmen na may 11 panalo at 2 talo laban sa pinakamagagaling sa putbol. Dati akala ko mahina ang mga sanggay ng militar, pero sa totoo, malalakas ang kalaban nila at nananalo pa sila. Ang mga mandadaro ay nagkaroon ng kaangaangang season sa kasaysayan ng Navy at esports, kaya binabati ko ang mga midshipmen. Nakilala ko sila sa backstage at magagaling sila. Salamat at congratulations. Noon nabanggit ko ang Navy na tinalo natin, sabi ko, magagandang at magagaling na barko yun. Bakit hindi natin sila iligtas ng tayo mismo? Pwede sana natin nagamit. Sabi nila hindi nila alam paano gamitin. Tama, General. Wala talaga silang ideya. Gusto ko rin kilalanin ang mahusay na trabaho ng Navy Sports Director Michael Kelly. Maraming salamat sa inyong lahat. Palakpakan. Sa nakikita ko, mukha talaga siyang Kelly. Isa siyang Kelly at kasamang head coach Brian Newberry. Si Brian ay isang mahusay na coach. Palakpakan. Siyang may pangalawang pinakamahusay na simula bilang coach sa kasaysayan ng paaralan. Pangalawa sa pinakamagaling. Sino yung una? Napakahusay niya. Baka tao niya ni Roger Staubach o parang ganon. Sasabihin ko sa iyo, napanood ko si Roger Staubach at kahanga-hanga siya. Ganon siya, kailangan kong aminin. Nasabi ko na ito at may ilang na-offend. Parang lalaking naglalaro kasama mga bata, nanalo siya sa mga larong iyon nang halos mag-isa, kamangha-mangha talaga. Nagpapasalamat din ako sa superintendente, si Teniente General Michael Borg Schulte, na isang kilalang linebacker ng Navy. Talagang magaling siya. Ikinagagalak naming makasama si Kalihim Pete Hague na nagsabi, "Ngayon, hindi ko alam kung nandito siya dahil binigyan ko siya ng opsyon na manatili sa situation room o pumunta rito sa taas." Para sa akin, napakagwapo ng 2 anak niya dito. Ang gagaling, sina Boone at Jackson, mga lalaki na kayo. Sabi ko sa tatay ninyo na manatili sa situation room. Walang problema dyan, tama? Sa tingin ko ayos ka lang, coach. Boone at Jackson, baka mapasama rin kayo sa team balang araw? Navy, Army, or Air Force. Piliin niyo ang Navy, sabihin niyo lang Navy, okay? Ayokong mapahamak sila at ang tatay mo ay gumagawa ng napakagandang trabaho. Kasama rin ang Chairman ng Joint Chiefs of Staff, Dan Kane. Si Dan ay kamangha-mangha at pinili ko siya dahil sinabi sa akin na 5 taon bago matalo ang ISIS. Sabi ng mga general sa TV, malaki ang diferensya ng general at taga-sanay. Gaya ng lahat, sir, 5 taon. At pumunta ako sa Iraq dahil hindi ko maintindihan ang 5 taon. Nakilala ko si General Dan Kane at tinanong ko ang kanyang pangalan. Raisin, sir? Sabi ko, seryoso, raisin, ano yun? Pasas? Palayaw ko lang yan, anong apelyido mo? Cain. Ang pangalan mo ay Raisin Cain. Mahal kita, ikaw ang hinahanap ko.
at napatunayan ng tama siya. Sinabi sa akin na abutin ng 4 hanggang 5 taon para talunin ang ISIS. At gayon, nasa Iraq na ako. Bumaba ako, nakipagkita sa ilang general. Siyang pinuno at tinanong ko, gaano katagal bago ninyo matalo ang ISIS? Sinabi niya 4 na linggo, sir. Sabi ko, 4 na linggo? Sinabi nila sa akin, 4 na taon, siguro 5. Sinabi niya, kung ano ang gusto nila, sige sir, sila naman ang nasusunod. Nandito lang ako pero kaya mong tapusin sa 4 na linggo at sobra pa ang oras. Baka nagbibiro lang siya. Sabi niya, naranasan na raw natin lahat yun. Wala raw dito ang mag-iisip na nakakainip yun. Gusto niyong marinig lahat ng detalye sa kwento ko. Pero sa huli sinabi ko, hayaan niyo akong bumalik. Habang palabas ako, bumaba ako ng hagdan. Mahaba ang laban. Pinatay ko ang ilaw ng eroplano matapos gumastos ng $1 trillion dahil ayaw mo makita ka ng kalaban. Pagkatapos naming lumapag, sinabi niya, Sir, gusto niyo bang magpahinga bago ang meeting? Sabi ko, hindi ko kailangan. Hindi Biden pangalan ko, ayoko, hindi ako nagpapahinga. Nagkaroon kami ng meeting tapos bumalik ako sa eroplano. Sabi ko, General, sabi niyo 4 na linggo. Tama ba yon? May matitira pang oras. Sabi niya, tatawagan kita sa Lunes pagbalik ko at tinawagan ko siya. Sabi ko, ganun pa rin ba ang iniisip niyo, General? Sabi niya, opo sir, at pinayagan ko siya. Sa loob ng 4 na linggo, natalo niya ang ISIS. Nakakabilib. Ang laki ng pagkakaiba, alam mo, palagi kong sinasabi kung gaano kalaki ang nagagawa ng isang presidente. Sabi nila kailangan ng Kongreso at taon para sa hangganan. Pero nagawa namin ito sa 3 linggo. May hangganan na tayo. Sa loob ng 9 na magkakasunod na buwan, walang sinumang iligal na pumasok sa ating bansa. Ayon sa estadistika ng mga demokrata, sinasabi nilang walang pumasok sa hangganan. Kita mo yan, di ba? At sinabi ko na ang presidente ay may malaking epekto. Pero ang mga general ay may malaking epekto rin, sabi ni Aldan. Manatili ka sa situation room at panurin mo lahat ng atake natin laban sa kanila at hindi nila alam ang nangyayari. Tapos na ang Navy nila, tapos na ang Air Force nila, tapos na lahat ng Air Defense nila, tapos na lahat, tapos na ang radar nila, tapos na ang mga leader nila, tapos na rin ang susunod na grupo ng mga leader at halos tapos na rin ang kasunod na grupo ng mga leader. At ngayon, wala nang gustong maging leader. Doon, nahihirapan kami. Gusto naming makipag-usap pero wala na kaming pwedeng kausapin. At alam mo, gusto namin at marami pa kaming natatanging miyembro ng Sandatahang Lakas ng Estados Unidos. Pero gusto kong sabihin, si Hegseth ay gumagawa ng napakagandang trabaho at ang Raising Cane ay gumagawa rin ng trabahong kasing husay ng nakita ng kahit sino. Huwag din niyong kalimutan, larian ng Venezuela. Doon nakita ang talento, muling itinayo ko ang Sandatahang Lakas at Space Force sa unang termino. Hindi ko inakalang madalas ko itong magagamit, pero buti na lang at ginawa ko ito. Hindi natin dapat payagang magkaroon ng sandatang nuklear ang mga loko-loko dahil gagamitin nila ito agad. Isa sa mga pangunahing paraan para malaman ito ay nung nagsimula ang lahat ng ito, nagsimula silang magpaputok ng iba't ibang mga misil sa buong gitnang silangan. Sa mga bansang hindi direktang kasali, nais lang nilang kontrolin ang gitnang silangan. Kung may sandatang nuclear sila, nagamit na sana nila ito. Ang tanong lang ay kung sa unang oras o araw nila ito ginamit. Kung gagamit sila ng sandatang nuclear, mapapahamak ang mundo. Pinatigil namin ito. Dapat noon pa ito ginawa.